Okay, sige. Pwede na tayo mag-pray? Pwede na? Pwede na. Pwede na, Pastor. Pwede na. Okay, sige. Let us pray. Father God in heaven, maraming salamat po sa oras po na ito na ako ay natipon sa pamamagitan po ng platform na ito at nagpapasalamat po kami, Lord God, dahil may mga pamamaraan po for us to meet, for us to learn and study, and for us to have fellowship kahit dito po sa online. Lord, i-bless niyo po ang aming meeting sa gabing ito. Ang-usap po kayo sa puso ng bawat isa sa amin. At alam po namin, Lord, the deeper we are sa inyong salita, the stronger we are. Lord, give us understanding sa inyong salita na sa mapapag-aralan po namin ngayon. And we commit to you this night, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay, so ayan, magandang gabi muli sa atin. Naudlot dapat kailan ba yun? Last Wednesday dapat itong klase natin na ito. So ang haba ng meeting namin, preparing for that upcoming activities dun sa Lamot. And praise God, natuloy. Akala ko ligtas na ako kay Pastor Brian eh. Anyways, natapos nyo na yung ilang books. So, bago ko siguro simulan, pwede marinig ko yung mga hindi ko kakilala dito. Sister Alimel, Pastora Beverly, sabihin nyo. Dakon Pastor. New name. Pastora Mel Data. Naka-off kasi. Naka-off kasi yung camera. Ayan. Reverend Beverly. Ayan. Reverend Brian. Bishop Will. Ayan. Madam Eva Rose. Ayan. Ito pa yan. Kapatid na Frances. The great Pastora Joanne. Sister Marieta. Sino si Sister Marieta? Taga-Dugong. Nasa Hong Kong din. Okay. Nasa Hong Kong siya. Sister Mirna siguro to ano po? Yes. Sister Mirna. And Sister Rodeline. Yan ba tayo lahat? Ano yun? Ganun yata. Okay, so nasa pag-aaralan natin ngayon is yung survey ng Book of Haggai. So, I think binasa nyo na or somehow inaral nyo or kumuha na kayo ng maraming beses ng text dito sa Book of Haggai. Napaka-interesting itong book na ito. Yung laman ng book na ito ay ang gandang basahin. So, shall we start with yung characteristic ng book na ito? Yung author nito is, of course, Haggai. Siya po yung, tawag sa kanya is the prophet of the temple. So, etong si Haggai, una sa lahat, di ba, kung balikan natin yung kwento, gusto nyo balikan natin yung kwento ng captivity ng Babylon sa Southern and Northern Kingdom Israel. At nung kinaptive sila, di ba dalawa yun, dalawang beses, kapag nung kinaptive ang people of God, Jerusalem, nung kinaptive sila, kinuha yung mga sinalvage nila yung mga pwedeng pakinabangan. Like the people, so dineport sila, like Daniel and his friends, kinuha sila, dinala sila dun sa kanilang bayan sa Babylon. And then, doon, yun yung first deportation. Hanggang sa pangalawa, dineport ulit yung mga tao to Babylon at kasali sila Ezekiel. And hanggang sa dumating yung pagkakataon na
sinira talaga yung templo. So, balikan natin yung background. Kung bakit ganito yung prophecy ni Haggai. Bakit siya nag-prophesy ng ganon? Bakit siya nagbitaw ng mga ganong salita? Yung background nito is patungkol dun sa Temple of God. Sa temple na ginawa ni Solomon. So, nasira yon. Hanggang sa tuluyong nasira, nung kinaptive sila, at eto, namuhay yung mga Jews, yung mga dinala sa Babylon from Jerusalem, doon sila namuhay, ilan sa kanila naging leaders, ilan sa kanila sa kanilang pagiging alipin, nanatili yung kultura nila, nanatili yung pagiging kumbaga pagiging Kristiyano kumbaga sa atin. They remain faithful to God. They even grew. Lumago sila sa kanilang pananampalataya at sa kanilang relasyon sa Diyos. Then, after nun, ayan na, dumating din yung pagkakataon na yung Persian king, kinonquer din ng Babylon. Ganun lang ang laban nun. Kapag malakas itong lugar na ito, sasakupin yung isang lugar, darating yun yung panahon na maghihina ito, sasakupin ulit siya. So dumating yung pagkakataon na nag-utos itong Persian king, si Cyrus, na ibalik yung mga Jews, yung mga Hudyo, doon sa kanilang lupain, sa Jerusalem. So ibinalik sila. So nag-utos siya, at ang purpose nito is for them to rebuild the temple. So parang ganito, parang sa atin, marami ang sana manatili sa puso natin ito. Gamitin ko yung example ng pagiging workers nyo dyan sa Hong Kong. Na isang kakilala natin na nag-abroad. So sabi niya, pupunta ako sa Singapore. Sa Singapore noon, pumunta siya ng Singapore at sabi niya, tutulong ako sa gawain ng Lord. Kasi ayaw ko magpastor, tutulong ako sa gawain ng Lord, sabi niya. Tutulong na lang ako financially. Tutulong na lang ako sa mga pastor. So, ayan, pagdating niya doon sa Singapore, totally kinat niya yung komunikasyon sa church, kinat niya yung komunikasyon sa... Ganun nangyari. In short, the purpose of King Cyrus for the Jewish community, for them to be deported in their own land, is to rebuild the temple. Yun yung purpose niya. Pero nung nakauwi na sila, ayan, simulan na natin dun sa part na yun. Nakauwi na sila. So, maganda yung simula. Maganda yung simula ng mga Hudyo. Sinimulan nila. So, they started the rebuilding. Tapos, ayan, nung nasimulan nila, parang pagod na. Para siguro nagsawa or somehow, they have a good start. Pero itong si Haggai, as the author of the book of Haggai, maaring bata pa siya dito sa time na ito. Hindi ganun, kasi ipinanganak siya most probably dun sa 70 years, kasi kinactive sila ng Babylon, 70 years. Yung mga Hudyo, nagstay sila dun ng 70 years. And in that span, doon na ipanganak si Haggai. Doon siya ipinanganak. In that span of years na nagstay sila. So the remnant, etong mga remnants is yung mga dinala from Jerusalem to Babylon and bumalik sila, nakauwi sila. So nakita nila, sila yung mga siguro matatanda na during that time, titignan natin 70 years. So may mga na-capture siguro na sa kanila is more than 30 years, ganun. So pagdating nila doon,
100 years, malalakas pa mga tao noon, mga 100 years or sabihin na natin 110, malakas pa sila. So pagbalik nila, ayun. And of course, yung mga ipinanganak dun sa Babylon, kasama sila. Pagdating nila doon, magandang simula. Di ba maganda yung pagsimula pa lang, okay? Nasubukan nyo yun? Nasubukan nyo? Pag sa simula, maganda. Intro boys. Pag sa simula, maganda. Pag tumatagal na, ano na nangyayari? Nagpalpalikod si Tugaw. Okay, so ganun yung nangyari sa Book of Haggai. Yung part na yon, yung part ni Haggai na yung sinulat niya is patungkol doon. So balikan natin. So the Book of Rebuilding the Temple, ito yung title ng book. And the Book of Haggai is a second shortest in the Old Testament. Na ang tawag na dito is the Book of Rebuilding the Temple. Kasi nga, again, prophesies na the work is to be done. Kailangan ituloy yung pag-rebuild kasi nga sinira nila. And eto, hindi kasali dito sa notes ko. Pero tanong ko sa inyo, bakit nga ba napakahalaga yung temple? What do you think? Bakit napakahalaga yung temple? Bakit kaya? Para makipag-interact kayong any thought or Nakagapagsumbaan na. Kasi po doon po sila sumasamba tapos wala pa kasi yung Holy Spirit sa atin noon, 'di ba? okay. Kaya doon sila parang doon nga sila sumasamba kasi wala pa yung Holy Spirit sa atin noon na nakikidwell ganon. Parang ba yun, pastor? Kumbaga is kung sa eroplano, kumbaga yun yung flagship ng Israel. Napakahalaga, kumbaga is yun yung kung sa Ifugao, ano ba pwede nating gamitin sa Ifugao na napakahalaga na hindi pwedeng tanggalin? Kung sa Kalinga, sili. Kumbaga masira na lahat. Wag lang sili. Parang ganun. Muma. Shotag. Okay. So, it's either of the two. Putulin mo na lahat. Wag lang yung buwah. Wag lang yung muma. So, i-grass cutter mo na lahat. Wag lang yung muma. Just like that. Para napakahalaga. But for me, eto yung conviction ko kasi. From the note, but this is my conviction. Kaano ba kasi kahalaga? Ano ang represents what does the temple represents? So, the temple represents the presence of God. Kasi they meet God in there dun sa temple. They meet God in there. Pagpasok pa lang nila sa templo, and they feel that they are belong to the kingdom of God. They feel their belongingness to God. And the condition of the temple represents their relationship. So, am I clear with that? Yung sinasabi ko, the temple represents the presence of God. And the condition of the temple represents their relationship with God. So that time, they have to rebuild the temple. Kailangan ayusin nila yung tahanan ng Lord. And kung maayos yung tahanan ng Lord, represent their relationship with Him. Kasla ay aywanan dangay. So, sa atin sana, sa mga Pinoy, ang ating wika or our language, but generally, even our language is westernized. And our food is Koreanized. Ano pa ba? Na-Koreanize na ang food natin. Even our ano tawag nito? Pati entertainment, yung taste natin sa entertainment is most likely
na drive na dun sa kagandahan at kagwapuhan ng mga Koreano na hindi naman marunong mag-English. Parang ganun. Huwag yung sabihin galit ako sa ano. Just like that. So the temple represents the presence of God, and the condition of the temple represents their relationship with Him. So kung ayusin nila yung temple, pag maayos yung temple, so maayos din yung relasyon nila. Parang sa atin. So, this is not in the notes, pero it has been my conviction for how many days. So, sabi ni Haggai, that time, i-rebuild nila. Kasi nga, ganito yung kwento. So, sabi ni Cyrus, okay, umuwi na kayo at i-rebuild nyo yung temple. Umuwi naman sila. Kagaya ng sabi ko, parang sa parang sa simula, okay naman, maganda. Inayos nila, maganda yung simula. So habang nagsisimula sila, siguro during that time, inayos nila yung pundasyon, siguro talagang ginawa nilang okay naman. Pero dumating yung panahon, siguro nakita nila sa kanilang mga paligid, ba yung mga tao dito sa kailangan natin magtanim. Kailangan natin ayusin din natin sarili natin. So, ang ginawa nila, iniwan nila yung temple. Iniwan nila, nagtanim sila ng mga crops nila. So, nagtanim sila, nag-alaga sila, they beautify their own, yung mga tahanan nila para makaani sila. So, ano sinisignify nito sa atin ngayon? It's all about putting God first. So, kasi ito yung mensahe ni Haggai na unahin ito yung prophecy ni Haggai. Sabi niya, it's not in there, pero unahin natin dapat. Unahin natin. Kaya nangusap ang Lord through Haggai, kita nyo man, sabi niya, tingnan nyo nga, nagtanim kayo. Nagtanim kayo ng marami. Akala nyo, haani kayo ng marami, hindi nyo ako mauutakan, sabi ng Lord through Haggai. Hindi. Iniwan nila So, nakita nila ito. Somehow, may mga opposition kasi in rebuilding the temple. May mga against, may mga opposition. Kaya siguro, ganun din sila. May mga may mga nagsasabi sila, sa kanila, hindi nyo kaya yan, hindi nyo yan kakayanin. So, this building sat incomplete around 15 or 16 years. And during this time, the people were consumed with their own lives, their own houses, nagpatakder dati ko, pinasaya at natitiyagta, nagpatakder dati balbalay, and nagtanim sila ng mga crops. Pero, things were not going on. Napadas yun di kasi dyan, sino sa inyo dito na pakiramdam niya you have given all your energy and nothing is happening. Meron ba sa inyo yung pakiramdam noon is ganun? O ngayon ganun yung pakiramdam? Binigay nyo lahat. I'm working more than 8 hours a day and yet nothing is happening. May mga ba ganun? Meron sa inyo? Minsan ako nagreklamo sa ganun. Meron akong project. I-advertise ko na rin, Pastor Brian. Meron akong project. Nag-welding ako ng ganun. Nagtrabaho akong ganun. Namuhunan. Bumili ng bakal. Nagtrabaho ng ilang araw. Tapos nag-compute ako. Pagka-compute ko dun sa kita ko for a month, ang hirap ng trabaho. Nandun na. Nandun lahat. Pagka-compute ko dun sa kita ko is 80 pesos a day for around 26 days. So, ganun. Around 26 days. Hindi naman dire-diretso, pero pumatak ng 80 pesos a day. So, sabi ko, hindi ito tama. Binigay ko lahat. Passion, lahat ng puhod, binigay ko lahat. Pero hindi ito tama. Sabi kong ganun. And na-realize ko, the Israelites were just like that. Na nagtanim sila.
Pero walang nangyari, wala silang inani. So just like sa palayan ngayon, ayan, sa taniman ng mais o palay. So akala nila yung inaanihan nila dati ng 100 sacks, 100 kabans ng rice, pagkaani nila, the end of the cropping is 20 lang. So lugi. Lugi. At kung titingnan natin, historically or geographically, dun sa place nila, 'di ba, hindi ganun kaganda yung yung weather na hindi kagaya dito. Somehow, kung gugustuhin ng Lord, loobin ng Lord na magkaroon sila ng magandang ani, why not? He can send rain. He can send rain. Kasi even in the New Testament, ito yung pinapatunayan yung kabutihan ng Lord sa wicked at saka sa mga righteous people. If He sends rain to the wicked or to the righteous, the wicked will also have rains. So parang ganun. So ini-stop ng Lord ang gandang weather. Siguro kasali na doon, hindi napakaganda. Most probably maganda yung tinanim nilang seed, yung conditioning ng soil. But during the course of time na sila ay nagtitil dun sa land, ano nangyari? Nung time ng anihan, walang naani. So that thing happened. Hindi ko nagbalaw da. Napaisip sila, bakit kaya walang ani? Bakit kaya ganun? Magkwento ako saglit, may mga kapatid ako dyan sa Hong Kong nung time ng mga 2006, 7, mga ganun, 6, 7, tatlo sila dyan sa Hong Kong, mga kapatid ko nun. So yung bunso namin, I think 21 lang siya, 21 or 20 nung nandyan siya. 21 lang siya nung nandyan siya. Nauna yung kapatid namin na isa. Then kinuha niya yung isa. Hanggang sa kinuha niya yung isa, tatlo sila nandyan, mga 2006, 7. Pero dumating yung realization nung kapatid ko na isa. Sabi niya, 8 years na ako dito sa Hong Kong wala akong napundara, sabi niya. Kaslaon, parang walang pinuntahan yung mga pagod ko Sorry, baka may pakiramdam naman kayo na ganun ngayon. Si Pastor Jun naman, pinapaalala pa. Hindi, that was the case. So, actually, pare-pareho naman tayo ng pakiramdam na ganun minsan. Sabi ko, Lord, 17 years na ako dito sa Solano. parang hina ko magpastor Sabi ko, there are times na yun yung kumbaga nare-realize ko, mahina ako dito, mahina ako sa pagtuturo, pagdi-disciple. Magdadalawang dekada na ako, Lord, sabi ko. And siguro sa kanila, na-realize nila at yung realization nila, totoo yun. Na nakita nila, walang ani And this is the time na nag-prophesy na si Haggai. So nung nag-prophesy na siya, kung babasahin natin from chapter 1, verse 4 hanggang 12, babasahin natin ito. Sabi ng Lord, through Haggai, kita nyo man, okay lang ba na nakikita nyo yung aking tahanan na ganyan? Nagkanya-kanya na kayo Pinabayaan nyo na yung temple, nagkanya-kanya na kayo. Dumating yung pagkakataon na gano'n na parang pinabayaan nila. Okay naman sa simula siguro, bye-bye Lord. Yun, meron ba nagsabi sa inyo one time na bye-bye Lord? Meron ba sa atin dito? Pumunta dyan sa Hong Kong, bye-bye Lord. Ganun yung sabi niyo, pero hinuli pa rin kayo ng Lord. Meron ba sa inyo? Wala naman. Pastor. Mabain kayo lang mga ibaga. Wala kasi dito kami na born again. Okay, that's very nice. Pero maraming
maraming experience na ganito. Pag pupunta dyan sa Hong Kong, galing sila dito sa Pinas, graduate ng Bible School. Nung nagpapastor na, nakita hirap pala magpastor, walang kita sa pagpapastor, sabi nila. So ayun, mag-abroad na lang ako. Ang ganda ng maganda. Mag-abroad na lang ako. So, ganyan. Pagdating na doon sa Hong Kong, ang isip nila actually originally is Babay Lord. Pag nasa airport na, ayan na, wala na, totoo na to, makakatakas na ako. Pero pagdating nila dyan sa Hong Kong, doon pala, lalong inayos ng Lord. Just like Jonah, na sabi ng Lord, punta ka dito, ang gusto doon. So, nangyari, kinain siya ng isda. Hinuli pa rin ng Lord. Ito, nangyari. So, ituloy natin. And God used Haggai, the other prophet. Ayan. Ginamit ng Lord si Haggai to stir up the people and encourage them to put the house of God first. So, ginamit na. So, maaaring dito sa time nito, it's not written in the book. Pero maaari yung mga remnant, ang sinasabi nila, napakabata mo pa, ganyan ba sinasabi mo? Napakabata mo at ado tikinan mi nga pagas ang sikat, ado kapadasan mi ng sika. Maaring sinasabi nilang ganun kasi bata si Haggai during that time. But God spoke through Haggai and steering these people to resume and shake up the effects of this opposition. So, dinescribe ito ni Ezra na, ayan, nung kinake sila. And again, tignan natin, hindi man gaganon kakilala si Haggai, pero itong taong ito ay parang Pastor Dennis. Joyful. Pastor Dennis? Parang Brother Will ito. Tama ba ako? Hindi ko ganun kakilala, pero si Brother Will palagi yung nakikita mo post niya talagang, Brother Will? Parang Brother Will ito na joyful, masayahin. Ngayong naragsak nga kang kanayon. Andiyan ka ba, Brother Will? Paano naman? Pakaway naman. Yes, Pastor. Dito ako, kasama mo. Pakaway naman. Okay, parang Brother Will ito na talaga masayahin or festive. He may have been named as such in anticipation of a day of restoration and that was anticipated by the Jews in captivity. So Haggai was most likely, gaya na sabi ko kanina, ipinanganak doon sa sa Babylon. So bata siya. Ang ministry niya, ni-record lang dito na around 3 months and 1 day. Parang ganito lang yung ministry niya. 3 months and 24 days. So yung record ng pag-minister niya as a prophet, so nasa around 3 buwan lang. So hindi ganun katagal. Pero, that 3 buwan, napaka-significant nung time na yun kasi nangungusap ang Lord. Kaya nga, kung i-apply natin ito, maaaring yung 1 oras na pakikinig natin ng salita ng Lord, doon mangungusap ang Lord sa atin. Maaring hindi sinabi ng Lord sa naglilingkod sa Kanya ng 20 years or nakikinig sa salita ng Lord sa 20 years, pero sa iyo na nakinig ng buong puso in that span of 1 hour, 2 hours, or in just a moment, doon nangusap ang Lord. Sa iyo nangusap ang Lord. So maaring ganun yung ministry ni Haggai. Very short. Saglit lang, pero very significant. He is a man of conviction who had the luxury that many other prophets did not have, and that people actually listen to him. So, maaring siya naman, kahit bata siya, ang tingin ko kay Haggai is, hindi dinescribe dito, pero siguro napakagwapo nito. Napakagwapo. Meron siyang, Brother Will, napakagwapo siguro nito. Kaya, yung iba naiinggit, sabi nila mas gwapo to So maaring sabi nila against sila,
But, dahil sa kagwapuhan niya, maganda siguro ang boses, ayan, matipuno, malaki ang katawan, kaya pinakinggan siya. Those maybe are the characteristics of Haggai. Now, tignan natin, the main message of the book, kaya nang sabi ko, is it's all about priority. Ito the message is this na, tignan natin. Unless we put God in His rightful place, we will not prosper or receive the blessings of God in our own personal world. In short, kung hindi natin uunahin ng Lord, ewan ko kung alam nyo yung sa aming mga Ilocano is meron kaming idiomatic expression na ganito. Yung kunana nga uray ilumlumi. Sino ba yung hindi nakakaintindi na Ilocano dito? Sino na kanina? Si Rodeline. Sister Rodeline. Meron kaming idiomatic expression na ganito, Sister Rodeline, Pastor Rodeline. Sabi namin, uray ilumlum mo tisikom nga agtrabaho. Paano ba sa Filipino yon, Brother Will? Paano ba natin kahit gumapang ka sa paano ba natin sa Tagalog yon? Ikunatayo ngayon nga uray ilumlum mo tisikom nga agtrabaho. Paano ba? Paano ba yun? Tagalog mo Ilubog. Ilubog. Kahit gaano mo ilubog yung siko mo sa pagtatrabaho. Dahil talaga, Pastor Brian. Hindi. Oray nakapag-integral pa na, Pastor Dennis. Parang gano'n, may idiomatic expression kami where kahit paon ng siko sa ibig sabihin, kahit gawin mo lahat na magtrabaho, gawin mo lahat ng makakaya mo, lahat ng effort mo, you may be working 56 hours kasi dapat magtrabaho tayo, dapat ang trabaho lang ng tao, di ba? Yung mga office boy, office girls should be 40 hours in a week. But some people are working 56 hours, that would be 7 days straight. Meron akong kakilala. Ito, totoo, ito hindi ito gawang kwento o kwentong kanto. Meron kaming uncle noon, sana hindi saan ko mga mataktak ti kararuan na he's gone. He's now with the Lord. Ng mga kabataan nila, mga 30s siguro, meron siyang isang pinsan na uncle din namin na kantsawan sila sa Pasipagan. So yung isang uncle namin, yung uncle number 2 namin, dumaan siya dun sa lupa ng uncle number 1, hindi pa naararo. Dumaan siya ng alas 5 ng hapon. Ngayon, pumunta na kinabukasan. Pagpunta niya sa bukid ng mga alas 6 ng umaga, naararo na yung yung lupa. Totoo yun, Brother Win. Totoo yun. Ganun sila katindi. Yung si uncle number 1 pala, ang ginawa niya is, alas 2 na madaling araw, pumunta na dun sa kasi may buwan noon pumunta na dun sa bukid, inararo niya, 3 kalabaw gamit niya. So pagpagod na yung isa, totoo ito. Pagpagod na yung isa, magpapahinga yung 3 kalabaw. Isisingkaw ulit yung isa. Pagpagod na ulit, isisingkaw ulit yung isa. Siya, diretso trabaho niya. Kakantsawan sila. Totoo kasi may bata pa kami noon. Kwento nila. Alam niyo ba yung uncle namin na yun? Naging tahanan ng mga ministers, mga evangelists, ng mga pastors yung kanyang bahay. Pero siya mismo, alam niya na hindi siya nanampalataya sa Lord. Isa lang ang pangarap niya noon, makabili siya ng jeep. Hanggang sa pumanaw, hanggang sa namatay. Ni gulong ng jeep, hindi nakabili. 12 hektarya sinasaka. Totoo ito, 12 hektarya. Mga alipin niya kami noon. Ang daming alipin. Pero ni isang gulong ng jeep, hindi siya nakabili. Bakit ko sinasabi ito? Kasi nga, wala siya dun sa focus. Ang akala niya, if you work very hard, it pays off someday. Okay naman yun. Tama yung principle na yun. Pero may kulang May kulang. Many pastors
that time, nagstay sa bahay nila. They teach the word. They did Bible studies. May mga tumira sila kasi sila lang yung mayaman dun sa time na yon. Sila yung two-story yung bahay. Hanggang ngayon, meron pa rin lahat ng lahat ng bahay ay nara talaga. Lahat ng nyo sa second floor, nara talaga. Sobrang kintab. Andun pa rin yung bahay. Pero, alam niya, pag kinumusta mo yung family, merong isa, yung isang anak niya, huwag nyo nang i-chismis, this is not a chismis. Nandyan sa Hong Kong ngayon. Isa sa mga anak niya, nandyan sa Hong Kong. Isa yung bunsong, yung bunso, sila ang nananampalataya sa Lord. In short, kumbaga dun sa family nila, natamnan ng salita ng Lord. But the father himself, kumbaga siya yung walang pakundangan dun sa awan tibibiyang na kiniapo Diyos. They are good people. Hanggang sa namatay yung pangarap niya, hindi niya na, ang point ko dito is unahin natin ng Lord. Unahin natin ang Lord. Amen po ba? Unahin Amen. natin siya. Ano man yung gawin natin, unahin natin siya. This is what happened to the Israelites, to the people of God, to the Jewish community. Sabi nila, magpapayaman na tayo. Lahat ng mga paligid natin, mayaman na sila. Nagsisiyaman na yung mga Gentiles. Abay, magpayaman na rin tayo. Pero ang instruction ng Lord, go and rebuild the temple. Pero ang ginawa nila, they went out, building their own houses. Kaya nag-prophesy na si Haggai. Now, when we do not put God first, all other aspects in our lives may suffer. We may fail. Na? Kung hindi natin unahin ng Lord, ito yung mensahe ng Book of Haggai. Kung hindi natin unahin ng Lord, maaaring ma-fail ang buhay natin. Pangalawa, our success as people of God is linked to our separation from the world and unto God. Yung success natin, hindi na kagaya nung thinking ng mga thinking ng mga tao na makamundo or thinking ng mga tao na hindi nananampalataya sa Diyos. There is a big difference. Ito. Ang taong religyoso at ang taong may pananampalataya, they have so many things in common. Ito yung statement ko dito. Ang mga taong may pananampalataya at ang mga taong religyoso lang ay maraming similarities. Yet, they have a big difference. Marami silang similarities but they have a big difference. Yung tao may pananampalataya, namumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. They live by faith. They walk by faith. The person who is religious, they walk by sight. They live by sight. But they may be doing the same. They go to church both. They minister both. Isali namin sarili namin. Pastor Brian, Pastor Dennis, Pastor Belmore, isali namin sarili namin. We may be doing the same things. We do our duties every Sunday. We give, we minister, we preach. But ito yung difference sila. Yung tao may pananampalataya at yung taong religyoso lang. This one, the religious person may be living by sight, walking by sight, and the other one is living by faith. Okay? So ito, parang hindi na sila namuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. And this prophecy, nung nag-prophesy na si Haggai, na yan, you have to rebuild it. You have to continue. Kaya wala kayong inani dahil inuna nyo yung mga sarili nyo. Kaya wala kayong napala dahil inuna yung mga sarili nyo. Sabi ng Lord through Haggai. And this prophecy can only be understood in relation to Christ and the church. Because the rebuilt temple was never glorious as Temple of Solomon. Those who were old enough to remember the Temple of Solomon wept when they saw the new foundation laid. Kumbaga,
umiyak talaga sila. Ay, ang ganda. Wow. Umiyak sila nung nakita nila. Sa atin naman, parang ganito siguro, parang ganito. Ang akala natin, yung buhay natin, nung tayo hindi pa nananampalataya kay Kristo, ay okay na. Sino ba yung dito? Sino yung 5 years pa lang? I mean, sino yung 5 years dito na mananampalataya na sa Lord? Or 1 to 5 years? Okay. Si Pastor Ramel, she's been serving the Lord Amen, Pastor. more than years, more than us. Mas nauna siya. Sino yung mga nanampalataya sa Lord recently? Yung recent lang. Sige na, ipahiya. 5 years, Pastor. Okay. 4 years? Sister Rodeline, 4 years. Sino Fred, pa? kalman lang. Ha? Ni Fred, kalman lang. Wow. Hindi Okay. ka naman sa brother. Bakit ko tinatanong yon? Kasi fresh pa lang sa inyo. Ang akala nyo sa buhay nyo nung hindi pa kayo mananampalataya is perfect na, di ba? Okay na yun, di ba? Minsan, minsan siguro, painom-inom, pataya-taya ng sabong siguro, or pasimpleng pamari-marites. Ewan ko, paano ba yan? So, akala natin, okay na yung buhay natin noon. Pero bigla na lang tayong mapapaiyak eh. Kasi nga, yung okay na buhay pala natin, may mas okay pa pala doon. And that is the life that we have in Christ. Amen. 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 So, True. ayan. Magbigay ako ng isang testimony, dito ko tatapusin. Kasi nga, ito, personal sa akin, pero sa personal na bibigay ako ng isang testimony. Okay lang sa inyo? I will end this through a testimony. Yung tatay namin, he is the poorest in the family. Sa kanila magkakapatid, siya yung pinakamahirap. Yung nanay ko rin, she is yung pinakamahirap din. They dislike her more than anyone else among them 18. Kasi 18 na magkakapatid yung yung nanay ko, 18 sila. Kumbaga totoo, Brother Will, totoo yun. 18 yung nanay, sila nanay namin. Tapos yung lola namin, ay, superwoman yun. Nung lang namatay. Buti nga may family planning. Ala, Yung grabe, lola namin 18. is namatay lang last year lang namatay yung lola namin. 18 ang anak niya na nabuhay talaga. So sa kanilang 18, yung nanay namin ang pinakaayaw nila. Kasi, ewan ko, she lost her memory when she was 16. So na-lost yung memory ng mother ko nung 16 siya. Kaya ang natatandaan niya sa kanyang memory is 16 years old back. So, forward. Inilayo ng tatay namin yung nanay namin. Nagstay kami dun sa liblib talaga. Talagang bundok. Bakir, tiawag na eh. Kasi bakir naman talaga yun. Talagang forest. You have to walk for around, bago ka makarating doon from highway, you have to walk for around 6 hours noon. Halos isang araw. 6 hours ka maglalakad na sa putik. Layo. Nung time na yun. Kasi nasubukan namin, maglakad kami talagang tagal. Hapon na kami nakakauwi. So, in short, parang walang pag-asa yung tatay namin na mamuhay ng naayos. But the power of God came to my family, to our family. Unang pumasok sa church, yung kapatid ko na nasa US ngayon, nagstay siya sa Hong Kong ng around 8 years. 8 years.
8 years. Oh, 8 years yata siya dun sa Hong Kong, then Canada. Ngayon nasa US. Una siyang nag-ano nun, pumasok sa church. Pero hindi niya ganun ano. Hanggang sa yung kapatid ko na lalaki si Pastor Richard, yan, and God called him, nag-respond agad. Ang sabi nga namin yung kapatid ko si Pastor Richard, kung hindi yun nagpastor, ay sigurado patay na yun. Ako na nagsasabi. Ay grabe Brad, totoo ito. Nung grade 6 siya, kasi freak talaga, war freak yun. Nung grade 6 siya, pag mapanood niya ito later, bakit sinabi, sabihin sa akin. Nung grade 6 siya, binato ng chok ng anak ng principal. Abay, sinaksak yung anak ng principal. Sinaksak talaga. Totoo, sinaksak ng lapis. Grade 6 pa lang. Itong mga mag-teenager na, may mga pinsan kami noon na loko-loko. Wala pwedeng sa kanya. Nobody can stand against him. Pastor Richard noon, mga kababata, wala, tikulan na. Kahit sino noon, talagang freak. Konting lang, talagang yan, ilalaban sa bugtugan. Sutukan talaga. May mga pinapaalala ko minsan sa kanya. Yung mga nakaaway niya mga ifugaws noon dun sa amin, naging pastor na rin yung isa. Sabi ko nun sa kanya, sabi ko kay Pastor Richard, kaaway mo noon yan, ayan, mga pastor na tayo. Sabi ko sa kanya. When God called Pastor Richard, that is around 1999, and ako rin, around 1998 kay Pastor Richard. At ako rin, responded to the call of God. Hindi ko naiintindihan noon. So, I received the Lord nung 16 ako noon. And tinanggap ko ang Panginoon. Then, somehow, hindi ko naman alam kung paano mag-share ng word. Doon sa klase namin, nag-drawing lang ako ng parang illustration na mayroong tao doon sa kabila and merong God dun sa kabila. So, sa pagitan nila is impyerno. So, I put it, this is us, and this is God. And nag-drawing ako doon, this is Jesus Christ. Kung wala si Jesus Christ, dito tayo pupunta. So, parang ganun lang yung dinowing ko. In short, nag-respond kami sa Lord. Hindi namin nakalain na we are not aftering anything else, any material things. Hanggang sa nung namatay yung nanay namin recently, doon namin na-realize na nung dinag-uurno kami. When we are gathered during the wake of my mother, doon namin na-realize, doon namin binitawan, doon namin binuhos lahat na it's not by, sa susunod na book yun, not by might nor by power, pero sa susunod na lesson yun, so anong oras na ba? So, in short, dumating yung pagkakataon na na-realize namin na sineryoso namin ang Lord. Tinutuon na namin paglingkod sa Lord. At dito namin nakita na yung tatay namin na pinalaki kami ng vitamin O. Sino ba dito yung pinalaki ng vitamin O? Meron bang vitamin O in reality? Sa amin magkapatid meron vitamin O. Vitamin Wait. Pinalaki kami ng vitamin O. Wala yan. Pag-send kami sa school noon, ng tatay namin, pinagagalitan kami palagi. Kumbaga, yun yung alam na namin yung sistema. Hanggang sa kami nanampalataya sa Lord. Inuna namin ang Lord. And hindi namin namamalayan na yung imposible na pwede magkaroon kami. Eto, masayahin ako ngayon. Kung hindi siguro ako naligtas, hindi ko rin alam. So, and the material things, the likes that the Gentiles are the Gentiles are after these things, pinagkaloob naman ng Lord. So, in short, ang conclusion ng Book of Haggai is ito, unahin natin ang Lord at bahalang Lord sa atin. Amen. Ben. So, dito natin tatapusin. So, magbibigay lang ako ng ilang takeaways dito. Ito na, hindi kasali dun sa
Okay? We may be family oriented. Mahal natin ang pamilya natin. But our family should be, ang pamilya natin ay dapat wag natin ipagpalit yung, kumbaga, we should never choose between our family and God. Kasama natin ang pamilya natin always with God. Wag natin ipagpalit, am I going to curse my family? Kasi sabi ng Biblia. No, kasama natin ang pamilya natin. We pray for them. They're not our enemies. We pray for them. We love them. Isama natin sa paglago sa Lord. Kasi pag nag-bless ang Lord, ito ha, kapag bless ka ng Lord, ang iyong pamilya, buong pamilya mo mabibless. Just like how Amen. He did the Israelites. Pag bless ka ng Lord, pamilya mo, mabibless yan. Kasi nga, you will be a blessing to them. No? Pag blinas naman ng iba ang Lord sa iyong pamilya, mabibless ka rin kasi surely he or she will be a blessing to your family. Okay? So, ayan, maraming salamat sa pagkakataon na binigay nyo sa akin. So, most probably, sana sa lahat ng gawin natin, unahin natin ang Lord. Ng Diyos. Amen. 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 So, I think dyan na ako magtatapos, Pastor Brian. Okay lang ba? Isang oras? May mga tanong? May mga tanong kayo? May tanong kayo. Next Sunday ka ulit, Pastor. Diretsuhin mo na. Sige, pwede. I would love to join. Tapos mo na ata sa ang Bagyo, di ba? Tapos na kayo sa Tapos na Bagyo. ako sa Baguio. So, balik ako ng Jadi this March. Kasi, tinapos ko yung lesson. Naawa kasi ako Pastor Rodel. Nagtuturo ako sa Baguio. And pag-iisa naman si Pastor Rodel, nung kasama niya si Mrs. niya, natumba sila sa motor. So, sabi ko, mas maganda yata na ako kasama mo, Pastor Rodel, para hindi ka matumba. Sa second round, Pastor. Sa second round, hawakan mo ang isang subject. Kasi matatapos na natin tong Old Testament survey Alternating na kwan. Sige, pwede. Walang tanong kay Pastor John? Kayo? Wala. Wala, okay naman, Pastor. Ganda. Malinaw. Dear. Thank you. Clear. Ilan ang agwat ng kwan? Ng panganay at bunso sa 18, Pastor? Doon ako naawis. Paano yun? Ilang agwat ng panganay? Yung panganay sa 18 magkakapatid, ilang? Yung Saka yung panganay at bunso. bunso. Parang kasi yung anak ng ang bunso, si Auntie Has, mga nauna lang sa akin ng 3 taon yung bunso. So, Yung panganay nila nanay is 60, mga nasa, mga 72 yata yung panganay nila. 30 years old. Oh. 30 years old, nagaw-aware ti ading. Hindi siya kasi that time 1983, around 1985 nag-abroad na yung panganay. 1985 nag-abroad na yung panganay diyan sa Hong Kong, nag-stay siya sa Hong Kong ng I think Pastor Ramel, ilang taon ba ang allowed diyan? Ilang taon? Hanggang ilang taon? Wala. Basta gusto niya, basta hindi senior. Kayang-kaya. Hindi, umabot siya na magse-senior na hindi naman yata umabot ng 60. Parang ganun parang 30 years niya dyan sa Hong Kong. Yung panganay ng mother ko, 30 years. Ay, yung panganay nila magkakapatid, 30 years yata dyan sa Hong Kong.
Basta superwoman yung lola namin. Ay, yung Mother, iisang mother yun, Pastor. Oo, pastor, isang mother. Panis si Jacob dyan kasi ilang mothers yun eh, 12. Ay, magtataka pa kayo. Ay, baka 18 yung buhay, pero 21 silang magkakapatid. Oh? Namatay yung tatlo. Namatay. Oh. Ay, kadami. Ngayon lang ako nakarinig ng ganun, Pastor. 21 lola namin. At last year lang Parang namatay idol ko lola na yung namin. idol ko na yung lola nyo, talaga. Ay, nako. Grabe, nag-ungat na dyan. Grabe, ang tapang ng lola namin. Parang Yun siya, parang wala nang tatalo sa matris ng lola nyo. Very Kaya nga, obedient. yung auntie ko is 13, yung auntie ko. Yung bunso niyang tatay namin, yung tatay namin na bunso, 13 ang buhay. Tapos, 3 ang patay. So, bali 15 lang sila. 16. Mas marami pala sa'yo, 18. Yung 18 auntie ko, bali, 12. 12 na sila kasi 3 patay, 12 ang buhay. Oo. Pero tumanda sila. Pero yung lola kasi namin, 18 yung nabuhay. Merong isang nagpakamatay, namatay nung baby. Basta ganun eh. Pero nung tumanda sila is 15 sila. Yung tatlo isa sa kanila nagpakamatay nung college. Basta, pero doon sa 21, merong doon, merong kasama yung pinisak, sabi ng lola namin. Ewan ko, pinisit ko ako na. Dapat pinisit. Ay, so kasali G21, G-Pisit nga talo ako na and the rest yung tatlo is namatay sa nung college. Baka siguro di talaga nga nagsasaro nun. Iso nga ka sa kwa. Pwedeng gano'n. 11 Nakambal. 11 lang Napaka-blessed naman. Awan di family. Talo kambal. kakambal Pastor. Si mother ko, kambal si mother ko. Mayroon siyang kakambal. Tignan mo, nakambal na. Mm. Yan, orang kamaamok niya, pastor. Amutay din, nalipatam lang. Ay, Pangasinan si Eman ni mother ko, malasik eh. Ayan. Pangasinan. Paras na ni Caro Delaine. Pangkalatot mo, Pangasinan eh. Ay, agi, Panggalato la. Delaine. Pero hindi na kami tinuruan. Hindi kami tinuruan ng nanay namin na magpangasinense. So, ayan, naghanap kami ng sarili namin mga salita. Speaking in tongues. Ayan, Pastor, taga Pangasinan na. Pangasinan. On. Ikaw, Pastor, yung nanay mo Pangasinan, pero yung tatay mo po, Pastor. Yung tatay ko, half Pangasinense siya kasi yung lolo namin, may lahing Pangasinense. Yung kapatid ng mga lolo ko, yung isa sa kapatid niya is nagpapagalatok talaga. Meron silang lahing Pangasinense. Pure na Ilocano yung mother niya. Pero sa father side namin, yung mga kapatid ng lolo ko is mga Pangasinense sila. Mabuhay ang Pangasinan eh. Sa taga Pangasinan kayo, Pastor. Kaya hindi ako nag-ano sa mother ko kasi yung tita namin diyan noon sa Hong Kong, sabi ng amo niya, tomorrow is festival, sabi niya. Sabi daw nung amo niya dito sa Hong Kong. So hindi naintindihan ng auntie ko nung nasa abroad siya. So kinabukasan, nagluto siya ng vegetables. So sabi niya, you said vegetable. Sabi niya, festival pala yung sinasabi. Ang pagkaintindi niya is vegetable. Yung auntie namin. Diyan sa Hong Kong, diyan sila. So, sabi ng festival. So, kinabukasan, nagluto siya ng vegetables. Vegetable. 100. Layo naman yan.
Pangasinense. Anyway, Ayan. magiliw ang Pangasinense. Mahilig sa tsokolate. Popwa. Mabait pa ang Pangasinense. Proud. Oo, syempre. Ikaw lang nagsasabi Yaman. sa sarili mo, brother ko. Bakit mabait naman ako ah? Kinakailangan Patulog ka. Bakit may nagsabi bang hindi? Bakit hindi? Hindi na. Kumukontra si Sir Mabait na Martin. ngayon. kumukontra, may kumukontra. May option dyan ah. Hindi sinabi ko lang. Wednesday mo na masaw. What? Mag-student mo. Wednesday. Mag-join ako sa ano pa rin. Mag-join pa rin ako sa Wednesday sa inyo. Ay, hindi ka pwede. Simulan ko. Pero 10 pastor. Pero ikaw na mag-ano sa Wednesday. Mas ano ko sa Wednesday kasi ano. Dapat diretso ka Sunday mag-join, na lang. Pastor. Pastor Huwag kang absent. mo This natin. Sunday. Oh, sure. Pag wala ka, hindi ako mag-join. Eh? Lilitikan tayo niya na. Oh, sige. Mga ano lang. Sa Wednesday naman ayan, Thursday naman yung lakad namin nila Pastor Jomar. Pastor Belmore. Sige, join. Basta mag-join ako. Oo. Gusto niya. Nakatrasan, join. Si Karaya. Oh, Sa Wednesday, ang mag-handle ng si Karaya, si Pastor Cond, saka si Pastor Dennis. okay. Okay, maganda. Hindi, may itong hagay, pinag-aaralan ko rin doon sa likod ng Kabaong. Yan ang sermon ko. Reflection sa likod ng Kabaong. Ang gandang isermo ng Book of Haggai. Daming ano. Dami. May mga Nakaka-inlove ang Book of Haggai. iba't ibang level ng House of God. Yan yung parang nakikita ko dito. So, ayan, yan yung lesson natin ngayon. Sino mag-close ng prayer? Pastor Bilmore. Close nga tayo ni Pastor Bilmore, saka tayo, formally close natin tong klase, and then saka tayo magkwentuhan. Hallelujah. Diyos mi nga langitan na ako, daydayawan kanilang taong babae, tatangkay mo. Apo Diyos, ang kamiti kining sa kanakin. Basta mo to apoy tiriting rabi, kasi kulubos mo, nagaday kami, may papan ka rin isasong. Panbanag mo apo Diyos, na pagsaringilan mi, may tibiyag mi, pangpanggungan mi kumawa, ang gusto relasyon mi kin ka, pangpanggungan mi kumaiti. Nangayabang kada kani. Katapos yaman kami tikinimbang mo, patuloy ka din sa katulangtod kada kani, iti pa napauwaw, kan panagbisin, wapo, iti presensya mo kastamat karagiti, panangadal pa'y karagiti sasaw. Sigat ay patuloy wapo mangtod, itinananay, na panakawat kada kani, tuloy na kami indalan, baba, wapo, disto pa nakabalin ti Santong Espiritu. Menisyonam, titunggal maysa, kastamat dagiti armatong, wapo Diyos, ngayon alipan mo, mangisuro ka digiti sasaw. Pahay mo ka di, po Diyos, singsing-singayan, nga panakawat, kabakwada, at makasta, maidanon daw na lawag, po Diyos, ligiti, panbanag na kahit mga isurot at ang garbisa. Nagyaman kami yung nagtikinimbag mo, komisyonam, nagiting talap mo, po Diyos, trabaho, ititunggal niya sa katakani. Kaya giti, kakabsat niyo po Diyos, nga dahil tibalasi ito tao, patuloy mat niya, sikat yung mga iwan, magprotektar ka na kwada, mga po Diyos, pinipigsakan sa lunat. Kastamot Diyos, ipresensyam ka na yun kung mga marikliknan. Kadagiti tiyempo ako, umay tiriknay, iti panaka-iliw, kadagiti pang pamilya, raku ko minati presensyam. Kasi katimang pwede itirago, tal na, ragsak ko ako, Diyos kadakman. Nagyaman kami umay tikinimbag mo, patuloy ka ako, agting na itibiyag ni, pag may sana kami, Espiritu, panunot ako Diyos, pag may sana kami, iti ayan. Yaman kami umay tikinimbag mo, itiretyung rabi, kung masikat yung may pag-adda, pinaldo nga panagdiyan. Kung samti pa madayo, gloriang panagyaman. Nagang Isus dawatin natin.
Amen. So, Amen. praise God. Kape muna. Parang gano'n. Okay.